So mga bagay na kailangan mong gawin upang maramdaman at muling makita ng isang lalaki ang halaga mo. Nakakalungkot lang isipin mga kamamay na yung isang lalaking dati ay nagbibigay ng 100% full attention sa inyo ngayon. Parang wala ng 10%. Halos parang lagi na siyang iwas. Hindi na siya mag-message sa iyo, hindi na siya tumatawag, hindi na siya nag-chat-chat. Kung dati-rati naman, halos wala pang 5 minutes, sunod-sunod na yung chat niya. Pagising mo sa umaga, babe, kumain ka na ha, papasok na ako sa trabaho, mag-iingat ka. Message mo na lang ako mamaya. Ngayon, wala na. Ang tagal bago mag-reply. Kung hindi mo pa i-message, hindi magre-reply eh. Bakit ganun? So, ibig sabihin nun, nawawala na po yung halaga ninyo. Nawawala na po at hindi na po makita ng isang lalaki ang inyong value sa inyong relasyon. Pero ang tanong, kaya pa bang muling ibalik yan? Kaya pa bang muling makita ng isang lalaki yan sa inyo? Ang sagot dyan, yes mga kamamay. Mga tamang moves, mga tamang tips lang ang kailangan nyong i-apply at gawin sa isang lalaki sa inyong relasyon upang manumbalik ang dating pagbibigay ng halaga sa inyo ng isang lalaki. So, huwag natin masyadong patagalin to mga kamamay. Simulan na natin ang topic ngayong umagang ito. So, ano nga ba yung mga pwede nyong gawing mga bagay kung papaano muling manunumbalik ang halaga o ang value mo sa isang lalaki? Ito yung unang dapat mong gawin. Ipakita mo na marunong ka sa buhay. Yes, bilang isang babae, ipakita mo yung skills mo na kaya mo ring kumita ng pera, na kaya mo ring magtrabaho kahit nasa bahay ka. Pwede kang mag-affiliate. Okay? Pwede kang mag-vlog, kagaya ko. Pwede kang mag-online selling. Kahit anong racket. Basta nakikita ng isang lalaki na kaya mong pumera kahit nasa bahay ka. Na kaya mong sumuporta rin sa kanya kahit paano. Kaya mo siyang tulungan sa mga expenses sa bahay. Ibig sabihin, hindi ka umaasa sa kanya. Ibig sabihin, marunong ka sa buhay. Pag nakikita ng isang lalaki na ganyan ka, may naibibigay ka sa kanya, nakakatulong ka sa kanya, magbibigay rin ng halaga yan sa iyo. Kasi meron kang bagay na nagagawa para sa inyong relasyon eh. Kumpara doon sa mga babaeng nasa bahay nga, tambay, wala nang ibang ginawa, kain, tulog, luto. Pagluluto, hindi pa minsan magawa. Sa lalaki pa iniaasa, hindi talaga kayo i-appreciate ng mga yan. Mawawalan talaga kayo ng halaga sa inyong relasyon. Bakit? Wala silang napapakinabangan sa inyo eh. Sa halip na makatulong ka sa lalaki, makatulong ka sa inyong relasyon bilang partner, nagiging responsibilidad ka pa nila. Nagiging perwisyo ka pa, pabigat ka pa. Ang asawa, mga kamamay, hindi porke nasa bahay, nakatambay lang. Hindi kesyo na sa bahay, wala na kayong gagawin. Lahat ng gawaing bahay, mga kamamay, sa inyo yan, kung mga babae kayo. Yan ang responsibilidad, yan ang hati ng responsibilidad sa isang relasyon. Huwag kayong magrereklamo na nakakapagod naman dito sa bahay. Lahat akin na luto, akin na laba, akin ang paghuhugas ng pinggan, akin ang bata, akin lahat. Mga kamamay, ganyan talaga. Nasa bahay kayo. Kayo yung naiwan sa bahay. Hindi po pwede namang ang lalaki nasa trabaho. Pag uwi, siya pa rin ang maglilinis ng lahat. Siya pa rin ang magluluto. Malamang sa malamang. Hindi ka bibigyan ng pagpapahalaga ng mga yan kung ganyan ang ugali mo. Kailangan meron kang nai-contribute. Hindi sa larangan ng pera, kundi kahit yung sa larangan ng gawain sa bahay. Kailangan responsable ka. Sa ganyang paraan, mga kamamay, pahalagahan ka ng isang lalaki. Iingatan ka ng isang lalaki. Pararamdam sa iyo ang value mo. Okay? Pero kung kabaliktaran noon, gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi kayo respeto, hindi kayo papahalagahan ng isang lalaki pagkaganyan. Kaya kung gusto ninyo na makitang muli ang value ninyo ng isang lalaki, kailangan maging responsable kayo at madiskarte kayo sa inyong buhay. So number 2, huwag kang matakot na mag-no contact rule kung sinasaktan o niloloko ka na ng paulit-ulit. Yes mga kamamay. Ito kalimitan ang kinatatakot ng iba eh. Ayaw nilang mag-no contact rule. Ayaw nilang lumayo. Ulit-ulit na silang niloloko. Laging nang bababae yung lalaki, laging nakikitang may kausap sa phone, laging nahuhuling may ka-chats. Okay, kapag kagaling mga kamamay, huwag kayong magdalawang isip na lumayo. Huwag no contact rule, huwag magparamdam. Niloloko na kayo eh. Iniisip ng isang lalaki na, tanggap ako nito. Okay lang sa kanya na niloloko ko siya. Okay lang sa kanya na may ka-chat ako palagi, may katawagan ako palagi. Kaya binibisyo ng ibang mga lalaki. Pero kung nakikita ng isang lalaki na willing kayong mang-iwan, willing kayong lumayo,
willing kayong mag-no contact rule kapag niloloko na kayo ng paulit-ulit, madadala ang mga yan. At pag nadala ang mga yan, diyan nila makikita ang value ninyo. Subukan ninyo na lumayo. Subukan din ninyo na mag-no contact rule kung talagang garapala na ang panluloko sa inyo. Pag nangyari yun mga kamamay, lilipas ang 1 linggo, 1 buwan, marirealize ng isang lalaki na mas mahalaga ka kaysa doon sa binibigyan niya ng atensyon. Kaysa doon sa babaeng tinatawagan niya sa araw-araw. Walang magluluto sa kanya. Walang maglalaba para sa kanya. Wala siyang katulong, lahat kanya. Ewan ko lang, makapambabae pa yan dahil sa dami ng gawain na iniwanan mo para sa kanya. So, pag no-contact rule naman mga kamamay is pinare-realize lang natin sa isang lalaki na dapat kanyang pahalagahan. Pinare-realize natin sa isang lalaki yung halaga mo. Na kapag wala ka sa inyong relasyon, na hindi kayo magkasama, maraming mga bagay ang mahihirapan siyang gawin. Kaya huwag kayong mag-atubili na mag-no-contact rule, mang-iwan, huwag magparamdam. Kung kita nyong niloloko na kayo, sinasaktan kayo ng paulit-ulit. Okay? So next, ipakita mo na seryoso ka ng mag-ayos, magpaganda, at magpa-sexy. Yes mga kamamay, kung gusto nyong pahalagahan, muli kayong ma-appreciate ng isang lalaki, bigyan nyo ng oras ang inyong sarili. Baka kaya kung bakit hinahanap ng isang lalaki ang atensyon sa iba, dahil hindi mo na naaalagaan ang sarili mo. Masyado ka nang busy sa gawaing bahay, masyado ka nang busy sa ibang mga bagay, hindi ka na nakakapag-workout, hindi ka na nag-aayos. Maganda ka sana kaso pinapabayaan mong itsura mo, pinapabayaan mong figure mo. Andiyan ka, kain ka ng kain, lamon ka ng lamon. Diba? Ang katawan mo, naging balyena na. Yung bilbil mo, naging 3 layer na. Dati-rati naman, balingkinitan ka pa. Kaso ganun nga nangyayari mga kamamay Ang side effect kapag tumaba ka, yung lalaki, yung asawa mo, yung partner mo, tumitingin sa iba. Hindi niya nakikita ang beauty mo. Paano makikita? Natabunan na ng taba. Paano makikita? Nalosyang ka na. Paano makikita? Hindi ka na nag-aayos. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na muling makita ng isang lalaki ang halaga mo, makita ng isang lalaki ang value mo, simulan mo sa sarili mo. Hindi ko naman hinihiling na talagang overall, talagang mag-ayos ka, magparibad ka, magpalaypo ka, hindi ganun. Mag-ano ka lang, mag-jogging ka lang, mag-zumba ka lang. May mga nakikita akong online tutorials kung paano papayat, mag-diet. Hindi na ngayon mahirap magpapayat mga kamamay. Ang mahirap ngayon ay yung bawasan ng pagkain. Kasi pag nakakakita kayo ng mga pagkain sa lamesa, inuubos nyo kagad Yung ibang pang-ulam pa sana bukas, inuubos nyo na kagad So paano kayo papayat? Kaya mga kamamay, kung ipapakita nyo na willing na kayo, seryoso na kayo magpapayat, mag-self-improve, magpaganda, mag-ayos, magpa-sexy, diyan din makikita ng isang lalaki ang totoong halaga mo, ang totoong value mo. Okay? So next, ipakita mo na nagiging masaya ka rin kasama ng iba. Yes mga kamamay, hindi ibig sabihin nito dapat manlalaki kayo hindi ganon. Ang ibig sabihin, yung mga kaibigan po ninyo, yung mga mahal po ninyo sa buhay, kailangan nagbibigay din kayo ng kahit konting oras para sa kanila. Yung tipong kahit tuwing linggo, pwede kayong magsimba, pwede kayong gumala, pero wag namang galang simula umaga hanggang maghapon, hanggang gabi na kayong gumala. Wag ganon. Pamilyado na kayo, may mga anak na kayo, pwede kayong kumain lang o sumimba, kain, then uwi na. Pwede mong isamang anak mo o kung sino pa man, basta magpaalam ka lang sa partner mo, magpaalam ka lang ng maayos para walang problema. Sa ganyang paraan mga kamamay, pag dumating yung time na nag-away kayo ng partner mo, nag-away kayo ng jowa nyo, meron kayong tatakbuhan. Okay, yung mga kaibigan yung babae, wag lalaki wag lalaki. Wag kayong magbibigay ng masyadong maraming oras sa mga kaibigan yung lalaki kasi sisilipin yan. Baka yan pa ang pagsimulan ng dahilan kung bakit kayo maghihiwalay. Kailangan yung mga babae lang. Para sa ganun, pag sinaktan kayo, niloko kayo, may tatakbuhan kayo. Masarap sa feeling na labas ka ng sama ng loob. Makakapagkwento ka sa mga totoong kaibigan mo. Tandaan mo, totoong kaibigan ang kailangan ninyo, hindi yung mga plastic na kaibigan. Sigurado ako marami yung mga plastic na mga kaibigan Pagka kinuwentuhan ninyo, kapag sinera ninyo ng topic, imamarites sa iba. So, make sure mapili nyo yung tamang tao, tamang kaibigan na inyong pagsasabihan ng mga problema. So, sa ganyan paraan mga kamamay, pag nakikita ng isang lalaki na kaya nyo palang umiti, kaya nyo palang maging masaya sa ibang tao, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay, so, makikita ng isang lalaki na pwede mo siyang tiisin o pwede mo siyang pabayaan pag dumating yung time na niloko ka niya,
sinaktan ka niya. Kasi kaya mo siyang tiisin kapag nakakita ka ng ibang source ng happiness, di ba? So, ganun po mga kamamay. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang muling makita ng isang lalaki ang halaga nyo pagdating sa isang relasyon. For more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, mag-comment na rin sa baba. So, paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.